sa malayong kaharian ng Tawalisi, sa pampang ng malawak na karagatan, isinilang si Prinsesa Urduha, isang pinunong hindi tulad ng iba. Mula pagkabata, siya ay kinilala sa lakas ng loob at talas ng kaisipan. Sa halip na palamutian lamang sa palasyo, siya ay lumaki bilang mandirigma, natutong sumakay sa kabayo, humawak ng sibat, at pangunahan ng mga kawal sa pagsasanay. Ang buong kaharian ay naniniwala na siya ang magiging sagisag ng karangalan ng kanilang lahi. Habang lumalaki si Urduha, dumarami ang mga kahariang humahanga at natatakot sa kanya. Hindi siya namuno sa pamamagitan ng takot, kundi sa katarungan. Pinatatag niya ang ekonomiya, inalagaan ang mga mangingisda at magsasaka, at tiniyak na ang lahat ng mamamayan ay may dangal. Ang kanyang hukbo ay naging isa sa pinakamalakas sa buong silangan. Siya ay hindi lamang reyna. Siya ang kaluluwa ng kanyang bayan. Dumating ang balita ng isang puwersang banyaga na naisakupin ng Tawalisi. Hindi nangamba ang kaharian sapagkat alam nilang nasa kanilang harapan ang isang reyna na handang lumaban. Sa katahimikan bago ang digmaan, si Urduha ay tumayo sa baybayin. Tahimik ngunit matatag. Nakatingin sa papalapit na panganib. Sa gitna ng karagatan, nagtagpo ang dalawang hukbo. Kumidlat ang kalangitan habang sumiklab ang unang sagupaan. Mula sa unahan, si Prinsesa Urduha mismo ang nanguna sa pagsalakay. Ipinakita niya ang tapang na walang katumbas. Isang tapang na hindi lang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang bayan. Matapos ang digmaan, naghari ang kapayapaan. Ang pangalan ni Prinsesa Urduha ay naging sagisag ng lakas, karunungan at dangal ng kababaihang Pilipino. Sa paglipas ng mga henerasyon, nanatili ang kanyang alaala, hindi bilang alamat lamang, kundi bilang buhay na patunay na ang tunay na lider ay nagmamahal, naglilingkod, at nagtatanggol sa kanyang bayan hanggang sa huling hininga.